25, hindi halata. Ang sarap ng lechon. Order kayo neto. Itong nandito sa yellow basket ko, sobrang sarap. Hindi siya super spicy. Kasi yung original nito sobrang spicy. Masakit na siya sa bibig. Ito sobra. Yan yung pinatry mo kay Kat. Masarap kaya. Amoy puke. Hindi naman. Masarap siya eh. Mura lang yan. Pag binili nyo, akala ko, isang pack lang siya. Like, isang pirasong ganyan lang. Tapos, pagka-deliver sa akin, naka-box. Ang daming ganun. So, ang dami niya. Sobrang sarap. Nababauhan ako dyan. Ay, yung mabaho nga yung masarap eh. Masarap. Itong binili ko masarap, yung tapa latte kasi hindi siya super spicy. Nakaka-addict kaya. Dali na i-check out niya na kasi tatanggalin ko na kailangan ko na matanggal dito. Bilhin nyo na, alisin ko na eh. Pero nakakahilo pag nasobrahan. Bakit? Ano meron? Bakit nakakahilo? Ano meron? Meron ba siyang extra service? Yung nagsasabi mong break. Isa din to sa masarap sa Papay. Buti na ako kumakain ko na. Ang lakas ko kumain ngayon. Nagmukbang na nga ako eh. Gumawa akong video. Mukbang. Tanggap ka walang parents mo. Yes. Wala mo sila magagawa eh. Cinnamon apple pie. Sarap. Thank you, Zolo. Thank you, Kojik. Nasa condo ka, Lods. Wala po. Nasa bundok ako. Thank you, Kojik. Thank you, Junior Lin.
Tara, Vietnam. Libre mo. Medyo okay ka ngayon kasi kumakain ka na. Actually, yes. Masasabi mo okay ako pag kumakain ako. Nagsaing nga ako, naubos ko siya eh. So, it means kumakain ako kasi hindi ko talaga naubos yung sinasaing ko. 2 cup lang yun. Pero naubos ko siya. Thank you, Zolo. Yung repost ni... Bakit? Ano meron? Thank you, Koji. How are you? Okay lang. Okay lang. I mean, hindi ako okay. Pero okay lang. Alam mo yun, wala kang choice na maging, kundi maging okay ka. So, okay lang. Parang ganun. Thank you, Akira. Thank you po. Kanya man na yan, sobra. Order kayo sa Papay. Ang sarap. Hindi pa ako nagdi-dinner. Ito pa lang kinakain ko eh. Hindi ko kasi alam anong kakainin ko dinner. Actually, nag-live ako para mag-congrats sa inyo na 100k na yung deserve. Thank you so much sa lahat ng sumuporta. Thank you talaga. Papay crew here. Anong branch po kayo? Magtrabaho kayo dito sa Eastwood, please. Rating sa Spotify. Actually, kagabi, tinatry ko siyang i-upload sa Spotify. Tapos yung bayad niya is 1,400. Di ko alam kung monthly yon o buong year na yon, pero ganun siya kalaki. Tinatry ko siyang i-upload. Nalagay ko na yung cover niya, yung pangalan, pero ayaw ma-upload. Hindi ko alam bakit. So, di ko alam pa paano siya gawin. Kasi tinry ko na sa iba't ibang mga distribution, ayaw ma-upload. Di ko alam bakit. So, di ko alam paano ko i-upload. So, nandito pa nga sa bed ko yung laptop kasi inaayos ko siya. Thank you, Dos. Thank you, Angel. Dos? Kayo ba yung mapera? Ace Gifter. Maybe as Gemini. Natanong ko na sa kanya ngayon, even before pa. Sinagot niya naman, kasi hindi ko alam, may problema atas. Hindi ko alam. May problema yung website or yung bank pang payment ko, ganon. Oo, sila. Bukay ulit kayo? Sige ulit yun. Rebrand lang po. Gusto nyo bigyan ko kayong pangalan. Hindi ko kasi maintindihan ba't dos eh. Gusto nyo bigyan ko kayong pangalan ng grupo nyo. Thank you, Koji.
Hmm. O kaya, sa amin dalawa ba yan yung dos? Sa amin dalawa ba? Sa amin, no? Okay, ang magandang pangalan is Jablu. Yun. Jablu. Kasi, Jane plus Blue, Jablu. Yan ang name nyo. Sa mga may extra dyan, mag-join na kayo sa Jablu. Yes, Jablu. Nice. Kasama pakinggan, hindi oh. Okay siya. Jablu. Thank you so much sa mga Jablu. Oh. Hi, Johan. Kailan uwi mo? Guys, kung may mga extra kayo dyan, gusto nyo mag-donate, join na kayo sa Jablu. How's your mental health? Yun. You're welcome. Yes, Jablu. Bantot pakinggan. Kung babantot niyo siyang sasabihin. J-Blue, oh. J-Blue, oh. Angas, diba? Thank you, mine. J-Blue, mas okay. Lagyan nyo naman yung JHA ko para namang J lang yung ambag ko. Thoughts on rhinoplasty? Gusto ko magpa-rhinoplasty. Kaso, wala akong budget. Bruh, I'm broke. I'm broke. Jane Blue. Wag, Jablu. Kasi nga, mas mas astig yun eh. Ay, yun na yung mga Jablu, ganyan oh. Di mo ni dry, no? If ever, ailer trim lang. Eh, gusto ko matangos, di na yung ilong ko, oh. Gusto ko hanggang dito siya, oh. Ganun. Kasi pag ailer trim lang, ganyan siya, diba? Hindi, actually, gusto ko talaga, promise. Gusto ko. Gusto ko sobra. Pero siguro unahin ko na lang muna pag-ipunan yung cellphone kasi lalabas na yung iPhone 17 and yung cellphone ko na to masisira na siya. Imagine nyo, lalabas na yung 17, nasa 14 pa ako. And naglalag na yung phone ko literal, so gusto ko na magpalit.
Pero wala pa akong ipon. Manifesting iPhone 17. Please, Lord. Please. Manifesting talaga. Kailangan ko ng bago cellphone, promise. Itong luma cellphone ko. Bilhin nyo na lang kaya. Papa-reformat ko. Bilhin nyo, pandagdag ko lang sa Bibili kasi ako bago sana. Ang mahal kasi, pero bilhin nyo na lang to. 90,000. Para hindi na ako magdagdag. Bili na agad. 90,000. Ay, ba kayo? Ito yung kauna-unahang cellphone na nabili ko sa pagiging content creator ko dahil din sa suporta nyo. So, to sa akin? Importante to sa akin. Pero kasi kailangan ko na mag-upgrade para mas quality yung mga content ko. Hindi na kasi nabalitaan ko 90,000 daw yung iPhone 17 eh. Sige na Mahal, walang discount. 89,000, ayun. May 8 dun. Ay, ito. Gold to, guys. Alam nyo, totoong gold to. Swap nyo iPhone 17. Add cash pa kayo. Pwede ba yun? Gusto ko kasi talaga mag-upgrade. Promise. Sobrang naglalag na to. Alam nyo ba, tinatamad din ako gumawa ng mga video ko? Kasi pag nag-edit ako, umiinit siya. Pwede na ako mamrito sa init niya. Ang init niya. Yan na. Bilhin nyo na lang to. Bilhin nyo na lang. May kasamang curler. Sige na lang. For free. Hindi ko hugasan. Baka battery na yun. Luma na kasi to. Ano nangyari din sa car mo? Nandyan. Sa parking. Ilang percent battery? Actually, sobrang luma na nito. Feel ko nasa 70 plus or pababa. Battery health. Ay! Wow! 84! 84 yung battery capacity niya. 84. So, mas mababa pa yung battery nito kaysa dito? Yun, ibenta mo car mo. Kailangan ko yung car ko. Grabe. 84. Mataas pa siya. Gawin natin 95. 95K. Pambili ng accessories yung extra. Tsaka SIM card. Sige na, bilhin nyo na to. Thank you, Kokay. Ito na lang. Bilhin nyo na lang yung motor ko. Kasi di ko na talaga siya kayang gamitin, guys. Pasensya na. Sobrang kasi ako nun kaya binili ko yun. Thank you, Juvie. Bilhin nyo na yun yung motor ko. Yun, binibenta ko talaga yung motor ko. Good quality yun. As in, ilang beses ko palang ginamit. Pero pinapagana yun everyday para kasi hindi masira. Bilhin nyo na yung motor ko. Anong motor ko? R15. Ilan odo? Ilan ba odo nun? Nasa 5K. Sa 5K ata. Nandito kasi. Wait lang. Check ko. Ilan odo nun? Ang odo nun is, ito, sasabihin ko sa inyo. Baka may kilala kayong gusto. Ito. Yamaha R15M V4. 2023. 10K plus odo. Original papers complete. 2 original keys. Manual booklet. Naka-register na yon.
open DOS, may plate number, makinis, naka-ceramic, kaka-PMS lang. Tapos, kaka-change oil, change coolant, change brake pads from front and rear. Rear? Basta yon. Gas and go. PM na lang sa interesado. Pampanga location. Bili nyo na guys. Post mo, nahihiya ako eh. Paangas-angas ako sa post ko, tapos binibenta ko pala. Nahiya ako. Angas-angasan ako, tapos binibenta ko na. Di ba na, nahiya ako. Kayo na mag-post. Get ko na 3K. Wag na, alikabok na lang bibigay ko sa'yo. Eee. Binibenta ko siya ng 130K. Sa totoo lang. Lowest in the market na yon. Kasi nagtingin ako ng mga ganon. Yung iba nga nasa 30K odometer nila, pero binibenta nila lang 150. Totoo yan. So, ang pinakamura na nakita ko is yung akin, 130K. So, bilhin nyo na. 130K pesos. 130K thousand. Lowest in the market na yon. Sabi ko nga sa mga pinsan ko, ibenta nyo to. Kung gusto nyo dagdagan, pwede nyo dagdagan. Basta, ang asking price ko lang is 130K. Yon. Bilhin nyo na siya. Sobrang angas noon. Post mo na sa blow up. 130K thousand. Guys, ano ba kayo? Big bike yun. Big bike yun. I mean, ano siya? R15M V2. Hanap kayo ba, di ba? Totoo. Post mo sa marketplace. Ayoko kasi makipag-usap sa mga tao. Siyempre, pag pag nag-pinost ko yan, mag-chat sila. Ano po yung ganyan niya? Ano po yung ganyan niya? Eh, nakalagay na sa description. Ano pang ganyan niya? Gaganong-ganon pa sila. Ayoko ng ganon. Kaya mas gusto ko, bibili, pupunta sa bahay. Oy, bibiling ko na to. Tapos, siya mismo mag-test. Bibigay ko yung mga description. Ayoko lang na matanong-tanong. Hindi dahil tinatamad ako kasi di ko talaga alam mga details ng mga motor eh. Kumpleto papel. Kumpleto yan. Kumpleto. Open, ano din siya, open deed of sale. So, wala ka na po problemahin. Bilhin nyo na, sige na. Oh. Para makapagpa-rhinoplastic na ako. Ay, cellphone pala muna. Meron bang meron bang app dito na ilalagay mo yung mga wishlist mo, tapos yung mga mayayaman na hindi alam yung gagawin nila sa pera nila, bigla na lang sila magdo-donate or ibibigay na lang. May ganun ba? Kasi may ganun sana, di ba? Magkano mo binibenta? 130K. 130K pesos. 1,000 pesos. Sali ako doon. Di ba, Kat? Kat ah. Kita naman tayo, Kat oh. Thank you, Kojik. Sige lang. Memo, di ka nahihiya sa akin, Kat? Di ka nahihiya sa akin? Di ka shy sa akin? Kasi ako nahihiya ako sa'yo. Nabayaran na kayo? Hindi pa ako binabayaran. Nakiusap yung mother niya. Sa katapusan na lang daw. Ako naman si mabait. Sige po. Hindi ko talaga deserve magkaroon ng malambot na puso. I hate myself for this.
Titig tayo sa baso. Titig tayo sa baso. Cat send lion. Totoo. Send naman kayo guys. So may goal ako. Parang binabaliwala nyo naman ako. Ganyan kayo. Binabaliwala nyo lang ako palagi. Ayoko na sa inyo. Thank you, Kojik. Thank you, Kusay. Mukha ba akong okay, guys? Like, pag tinignan nyo ako, like, oh, ang ganda ng buhay ng tao na to. Ganyan. Ganyan ba nakikita nyo? Hindi. Hindi. Oh, ito. Mukha ba akong okay? Ano sabi niyo? Thank you, Jonalyn. Kita naman sa mga mata. Uy, my eyes is pretty, you know. Thank you, Jonalyn. Touch your nose if you miss Angge. Miss ko si Angge. Thank you, Jonalyn. Sumayaw ka nga, nakangiti, masaya ka na daw eh. Ganyan talaga guys. Pag sumayaw ako, ibig sabihin nun, ako na yung pinakamaligayang tao sa buong mundo. Kaya ba to ng fingers nyo? Hindi, diba? Weak kasi kayo eh. Hindi nyo kayang ginagawa ng mga fingers ko. Feel ko hindi ka okay, hindi na lang namin pinapansin. Pansinin nyo! Lahat naman napapansin nyo sa akin, pansinin nyo! Noong August 1, nasa Eastwood ka, parang ikaw yung nakita ko. Ay, hindi po, si Angelica de la Cruz po ata yun. Hindi po mi yun. Gusto ko kumain ng steak, gusto ko kumain ng seafood, gusto ko kumain ng ramen, gusto ko kumain ng sushi. Dahil na siya sa mga nangyayari sa kanya. Fucking yes! Ay, sorry, sorry. Nag-packing ako. Wag na magmura, bad yan. Grabe pala epekto nito, no? Ganito ba ang epekto ng kape? Teacher ka po ba? Oo, teacher ako. Teacher ako sa MAPE. Hindi ko matigilan. Ayoko yung lasa. Nag-graduate ako ng Science in Cultural of Geologies, Hospitality Management, and Piatos. Hindi kami basher para pansinin lahat sa'yo. Ay, sus! 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 What is that? Ba't ganun? Madami kong gustong ipaayos sa sarili ko. Gusto ko ipaayos yung ilong ko. Gusto ko matakpan na lahat ng mga butas ko sa ngipin. Gusto kong magpa-bleach ulit, like gray hair.
Tapos gusto kong magpa-liposuction. Tapos, gusto kong magpa-brace sa ilalim. Tapos gusto ko ng bagong sasakyan. Kung kailan walang pera, doon humihiling ng mga ganun. Alam mo, sa sobrang desperada ko na magkaroon ng kotse, bumili ako nito. Kasi nakikita ko, nakikita ko kasi sa mga sa FYP ko, bumili daw sila ng ganito, tapos nagkakotse daw sila. So sabi ko sa sarili ko, sige nga, tatry ko nga, ganun. Kasi ano tawag dito? Nakita ko kasi yung mga content creator. Grabe, totoo talaga to. Nag-manifest lang ako, nagkaroon na ako ng bagong bahay at bagong kotse. Ayan, si mentor yun. Diba? Bumili din ako. Ay, bumili na din kayo sa akin. Totoo to, guys. Totoo to. Oh, that's the crazy part. Check out. Bumili na kayo neto, guys. Happy to see you happy. Bumili na din kayo neto, guys. Dahil dito, nabayaran ko on time yung mga bills ko. Yes. Yan. Pwede ba yan sa CR? Oo naman, giginto ang pupo mo. Legit ba yan? Baka budol lang. Actually, tinatry kong maniwala sa ganito. Bumili nga ako insenso, di ba? Sabi kasi pampaswerte. So, ayun. Tingnan natin, di ba? Pag nagkakotse ako, pag napagawa ko yung ilong ko, pag napaayos ko yung itsura ko, alam niyo na, totoo siya. Bumili ako ng insenso, di ba? Nagpapausok ako. Sabi kasi, matatanggal daw yung malas, matatanggal daw yung mga bad spirit, mga lamok yung namatay. So, I think that's a good start, no? Pwede na siguro muna yun. Lamok muna ang mga matanggal. Natanggal ba ang malas? Tingnan niyo naman itsura ko. Natanggal ba ang malas? Yan, mga nakita ko na lang, nagsilaglagan yung mga nalipad-lipad, yung mga langgam. So, I think, okay. Thank you, Edita. Hi sa mga Jablo. Ayan yung mga Jablo, guys. Nagko-comment yung mga Jablo. Thank you, Edita. Thank you so much, Jablo. Hi, mga Jablo. Let's go. So, kung gusto nyo gumawa ng fandom, gagawin ko kayo ng pangalan. Thank you so much, XANG. Di ko matigilan to. Ano to? Ano nangyari? Di talaga ako pwedeng magkape kasi pag nagkape ako, naha-hyper ako talaga. Thank you. Thank you, Jablo. Fire kayo dyan. Ano na guys? Let's go mga Jablo. Maraming Jablo. Maraming salamat po sa mga Jablo. So kung gusto niyo pong sumali sa Jablo, ayan, maging part na kayo ng Jablo. Jablo, may project ba? Gusto niyo bigyan ko kayo ng project? Gusto niyo? Para ganahan ng mga tao. Kasi ba? Para naman mag-unite na tayo ulit. Yes. Ano, gusto nyo ba?
Kaya kung picky, gusto nyo ba? Bigyan ko kayo ng project para may reason at nagla-live. Project House and Lot. Tapusin nyo siya in 2 months. Dapat makaipon tayo ng... So, since dalawa kami dyan, siyempre, diba? Siguro okay na yung 6 million kami. 6 million sa akin, 6 million sa kanya. Okay na pampatayo na at ng bahay, diba? Ano lang naman yan, madali lang naman yan kasi magla-live lang kayo everyday for 24 hours. So, 24/7, magla-live lang kayo for 2 months. Walang, yung mga trabaho nyo, yung mga pag-aaral nyo, stop muna doon. Siyempre, focus muna tayo sa goal. Ay, baka may mag-issue sa akin Naglolokohan lang tayo dito Baka bigla na lang baka bigla na lang may mag-email sa akin. Napakasama ng ugali mo, bakit mo ini-encourage yung mga tao na wag na mag-aral at magtrabaho? OA. Sorry, natatapakan ko yung pagkatanga nyo. Mga patola Alam yung yung mga nasa Pampanga ko, pinapagalitan ko si Pork Chop. Puta, may nag-email sa akin. Napakasama ako daw tao, pati aso pinapatulan ko, pinapagalitan ko. Sarap nyo. Hi! Mario! Oy, Mario, kamusta ka na, Mario? Nakita ko, kulot ka na. Namiss kita, Mario. Banding naman tayo. Yes, si Kulot. Nandilimos na naman yan. Si Palimos. Nga pala, hindi kami nakapag-collab ni RC. Ay, ayoko yung lasa, pero hindi ko matigilan. Ano ba yan? Pero nasa vlog naman ng each other. Ayoko nang ganun. Gusto ko content. Sige na, pa-content naman, RC. Gamitin muna kita. Gusto ko din malimos kasama mo. Malimos tayo. Yung totoo talaga. Yung totoong limos talaga. Magandang vlog yun. Maganda yun. Tayo. Tingnan lang natin kung bibigyan tayo. Oo nga, totoong palimos nga. Maganda nga yun. Sa YouTube, maganda yung ganun. Mamalimos tayo ng totoo. Sakay tayo sa mga jeep din. Okay na, ako magdadrum, ikaw sasayaw. Maganda yun. Di ba guys? Hindi cut. Hindi, promise. Chocolate siya na parang may kape na hindi ko maintindihan. Masarap siya na ang pait niya na so ano na thank you, Adita. Di na kayo nagda-drop po. Okay lang. Kung ayaw nyo mag-drop, okay lang naman. Pero yung project
Yung project guys, huwag nyo kalimutan. Ano guys? Ano pag-uusapan? Sige. Kausapin nyo ako, nabubuang ako. Promise. Nabubuang ako. Project House and Lot. Yes. Thank you, Jablo. Hindi, pero ito magandang project siguro. Ayoko, nahihiyaan kasi ako eh. Thank you, IG. Thank you, Jablus. Actually, nahiya ako. May envy pa po ba? Guys, promise is a promise. I never break my promise. Kasi 'di ba, back in 2022, nangako ako sa inyo na balang araw makakapag-release ako ng kanta. Naka-release ako. 'Di ba? Balang araw makakasali ako sa mga acting-actingan. Nakasali ako, alam mo 'yun? I never break my promise. Madelay man yan ng ilang taon, tutuparin ko yan. Anong insecurities mo? Marami. Too many to mention. Thank you so much, IG. Update sa utang. Yung utang is hindi pa nababayaran kasi nakiusap yung nanay sa akin na katapusan na lang. So, yun. Ginamit na yung nanay card eh. So, syempre, na-feel bad naman ako. Di naman ako ganun kademonyo, guys. Slight lang. Pero di naman ako ganun kasama para hindi umintindi, di ba? Pero sana, intindihin din ako. Katapusan ng mundo, no? Kainis. Kainis. Una, yung ate yung chinat ko, yung kapatid, di nagre-reply. Maya-maya, bigla nag-chat sa akin yung nanay. Ginamitan na ako ng nanay card. Tapos, ang sabi nila is, parang last payment naman na daw, ganun. Sabi ko, so ganun ba yun? Pag last payment, okay lang ma-delay yun. So, hinayaan ko na lang na nakakapagod magbangulit sa mga tao. Siguro ginamit lang account ni nanay. Ewan ko. Sana na magbayad kasi syempre grabe na yung pagko-compromise ko eh. Hirap man yan sa panahon na yun. Kaya hindi na ako magpapautang ever. Kala mo nagpautang. Basta ayoko talaga nagpapautang. Nagpapautang lang ako sa mga taong nangutang sa akin. Tas on time yung bayad. Maayos magbayad. Na kahit hindi ko tanongin, nagbabayad. Yun, pwede pa ako magpautang sa mga ganun eh. Pero once na may ng utang, hindi nagbayad. Ay, never again. Hindi ka na makakaulit. Yeah. Ganito ba ang epekto ng kape? Talagang natatai ka, ganun. Para akong sumakit ang puwet ko. Wala si Porkchop. Si Porkchop ay nasa nanay niya na. Hinatid ko na si Porkchop. Adrenaline rush. Ganun ba yun? Tae pala yun. Tae palang adrenaline rush. Sa sobrang private na kasi ng buhay, wala na talaga kayong alam sa mga nangyayari. Tingnan nyo! Akala nyo na sa akin sa Porkchop. Di mo namimiss si Porkchop. Namimiss ko siya bilang aso, pero di ko namimiss yung mga tae, mga wiwi niya, yung ingay niya. Pero namimiss ko siya bilang aso. And sa mga nagtatanong kay Yuki, tapos na siya, napagawa ko na siya ng maayos. Okay na. Actually, thank you din pala kay Akira. Yan. Kasi siya yung nag-sponsor ng battery. Thank you so much. Thank you so much. Actually, hindi na Amaron yung binili ko. Motolite na. Kasi nga, syempre, unfamiliar sa akin yung Amaron. Kaya, sabi ko, parang ayoko na Amaron. So, Motolite na lang.
Mas mahal siya sa Ameron, pero okay lang yun. Okay lang yun. Ba't nasira? Nasira kasi. Okay na siya. Okay na guys, si Yuki. Nahatid ko na din ng maayos. Actually, pinagawa ko din yung yung ilaw sa likod kasi hindi na ilaw yung brake niya. Yung ilaw sa likod, di na ilaw. Yung pag inaapakan mo yung brake, dapat magre-red. Yung isa hindi umiilaw. So, pinapalitan ko din yun. Ano ba si Yuki? Kotse siya. Nabigay mo na nabigay ko na po ng maayos si Yuki. Kaya, ayun. May nakita akong basher kanina na ibigay ko na daw yung sasakyan tsaka si Porsche. Last week pa po, nabigay ko na. Nabigay ko na siya, guys. Actually, ano nun ano kasi yun? Nung birthday ni Lola ko, yung 13, kinagabihan, pinapalitan ko na yung battery niya. As in, late na kami pero nakiusap kami dun sa kila Kuya Aris na paggawa yung battery. So, gabing-gabi na nun, sila na lang yung nagbubukas na store. Pinalitan yung battery. Umuulan noon, sobrang lakas ng ulan. So, basa talaga kami. Umuulan noon, tas ayun, pinalitan yung mga sira. And then, pagkatapos nun, after palitan, kumuha ko ng mga gamit, inayos ko si pork chop, dinride ko na siya. Kaya okay na si Yuki, guys. Huwag nyo na masyado isipin kasi okay si Yuki. And sinigurado ko naman na matatanggap niya ng maayos. Pati yung passport, wala sa akin yung passport, guys. Wala sa akin yung passport. Yung passport niya is nandun sa agency na pinag-applyan namin. Wala sa akin. Huwag niyo isisi sa akin yung mga ganyan na para bang, ako na nga nagmamalasakit, isisisi niyo pa sa akin na para bang, kasi may mga basher na pinagbibintang ako na bigay mo yung ganito, ganyan, ikaw ginaganyan mo, tinatago mo yung mga gamit niya, ganyan. Grabe, ako na yung nagmamalasakit. Kamusta naman po nung naihatid mo? Sobrang saya niya, guys. Actually, hindi niya alam na ihahatid ko, wala siyang idea. Kasi hindi ko naman sinasabi sa kanya na gawa na si Yuki. Hindi ko sinasabi kasi plano ko talaga i-surprise siya. So, di niya alam. Wala siyang idea. So, pagdating ko doon, dinadrive ko yung car niya. Sabi ko, may nag-order kasi akong pagkain. Tignan mo nga sa labas. Ganyan-ganyan. Tapos, di niya alam. And then, nakita niya na nakapark ako. Tapos, nakaupo ako sa car. Tapos, bumaba siya ng hagdan. Sobrang saya niya. Sobrang laki ng ngiti niya kasi sobrang na-miss niya talaga si Yuki. Yeah, ayun. So, happy ako na natanggap niya ng maayos. Happy ako na makakapag-drive na siya. Wala na sira. Before ko ibigay sa kanya yun, sinigurado ko walang sira. Kasi ang dami kong pinapalit doon. Pati yung coolant pinapalit ko kasi ayoko talaga magka-problema na ulit yon. Kaya wag nyo na din problemahin. Pinapaalam ko lang sa inyo kasi yung mga basher, akala nila na sa akin pa. Actually, before ko, alam nyo ba, ang daming nangyari before ko mapaayos si Yuki. Kasi diba, umuwi ako dito last week kasi may event niya na akong pupuntahan. So, anong nangyari? Iniwan ko yung kotse ko dito sa condo, iniwan ko. Bumili na ako ng parking, di ba? Iniwan ko. Kasi nga, kailangan ko siyang iwan para ako mismo makahatid doon sa car nang hindi niya alam. Pinark ko yung kotse. Nag-commute ako pa uwi. Nag-bus ako. Nag-bus ako ng ganun. Ang tagal ko nang hindi nagbabas.
simula season 3, never na ako nag-bus, never na ako umuwi na nakabus. And then, pumila ako ng mahaba. Kasi ang daming tao pumila ako doon sa bibilihan ng ticket, no? Pumila akong ganyan, ang tagal-tagal. Actually, may nahimatay pa na matanda, kakahintay doon sa pila. Tapos, magbabayad na ako, no? Sabi ko, sa Dao, Pampanga, ganyan. Tapos, pag sabi sa akin, ay ma'am, doon po kayo sa bus magbabayad, pwede na po kayo sumakay, nakakainis. Bad trip ko doon. And then, syempre, umalis na yung bus, yung Dao na bus. So, may panibagong bus. Tapos, walang katao-tao. Sabi ko, shit, ang tagal kong maghihintay dito. Ganun, ang tagal. Siguro, 1 oras at kalahati ako naghihintay, mapuno lang yung bus na yun. Grabe yung pinagdaanan ko noon. Victory Liner, yes! Sana man lang sabihin sa akin na dun pala ako magbabayad sa bus mismo, sa conductor mismo. Pila-pila pa ako dun. Hindi ko, first time ko na lang kasi ulit Dapat tumawid ka sa kabilang side. Hindi ko talaga alam. Hindi nga ako sigurado na Victory Liner ba ang sasakyan ko. Basta narinig ko lang yung Dao kasi doon ako papababa. And wala lang, natutuwa lang ako na nakapag-bus ulit ako. Tapos pagkababa ko naman ng bus, no? Siyempre sa Dao na yun. Hinaantay ko yung sundo ko. Nagpasundo kasi ako kay mama. Inaantay ko ako. Tapos, meron akong, nakitang nagpi-fishball. Kumakain ako doon. Ay, actually, hindi muna ako kumain Tinignan ko muna yung nagpi-fishball kasi ang daming kumakain, nahihiya akong kumain. Yung social anxiety ko, nahihiya talaga. Tapos, bibili na ako, no? Bibili ako ganun. Yan, tumusok na ako, ganyan. Naglagay na ako ng sauce, nagbayad na ako. Tapos, susubo ko na, bigla nang dumating sila mama. Hindi ko alam kamalasan ba yun ang nangyayari sa buhay ko nun. Ang dami nangyari. So, ayun. And then, pagkagawa ni Yuki, syempre, hindi ko naman agad-agad itatakbo agad yun. Kailangan ko muna siyang i-test drive. So, tinest drive ko siya siguro for 3 days, tinetest drive ko siya para lang 100% sure ako na pwede na siyang itakbo sa NLEX. Drive ako ng drive, ikot ako ng ikot sa subdivision namin, tapos, ginagamit ko yung sasakyan na yun for test drive. Then, okay na, na-realize ko na, pwede na siyang itakbo-takbo. And then yun, tinakbo ko na siya sa papunta Malabon. So, happy naman siya. Sa meron namang 1 month warranty yung ABS. Kasi pinalitan yung ABS Pinalitan siya Kamusta naman siya? Happy siya. Super happy niya. Nung pagkakita niya kay Yuki, hindi pa nagsisink in sa kanya. Siyempre, ang tagal din niya hindi nag-drive, and then, medyo nag-worry siya na baka hindi niya na alam paano i-drive yun. Pero, sinamahan ko naman siya mag-test drive, at din-drive niya yun. And then, okay naman. Sobrang happy niya. Hindi maalis sa mukha yung ngiti niya. And happy ako na, ayun. And then si pork chop, iniwan ko na doon. Kung ganyan ng update na hinahanap nyo. How are you? I'm fine. Totoo pala yun sa car na sinabi niya last live. Ay, sinabi.
Last live mo. Thank you, Cams. Thank you, Solar. Thank you sa mga nagda-drop. Basta ako, guys, I always keep promises. Kahit mag-delay man yan, tumagal man yan, I'll make sure na itutuparin ko yung mga promise ko. Kasi pag hindi ko tinupad yan, pag nawala sa isip ko yan, lalamunin ako ng guilty. Lalamunin ako ng guilt ko pag hindi ako nakatupad ng mga promise. Thank you, Master. Pahiya na naman ang mga basher niyan. Actually, ayoko lang talaga ayoko lang talaga yung mga binabato ng iba sa akin na ibalik ko na daw, ibigay ko na yung sasakyan. Yun nga, lang ako, bad trip lang ako na, bakit pa kayo nagmamadali? Kala nyo talaga kayo ang nagpapaayos no? Thank you, Master. Ano? Naka-4 pa lang ako sa mga goal ko, guys, so. Hope you're doing okay, don't cry na. Okay ako, huwag kayong mag-alala, okay ako. Okay ako, huwag kayong makulit okay nga ako, diba? Hindi, joke lang ako doon. Pero okay lang ako. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko to. Medyo naging Medyo naging dramatic lang ako last time. Naging taas lang ng emosyon ko, literal. I have a lot on my plate. Like, sobrang dami kong problema. Like, sa sarili ko, sa career ko, sa mentally, physically kasi, hindi ako makakain. Hindi ko alam ano nangyari sa akin. Ang bagsak ng katawan ko, ang payat ko. Nai-insecure ako sa katawan ko, ganyan. Mentally kasi, hindi ko alam. I don't know. Hindi ko alam mga naiisip ko, and psychologically, feel ko bumabalik na naman ako sa pagiging depressed ko, anxiety attacks, panic attacks, ayun, mga bagay na akala ko na overcome ko na. And ayun, I had a lot on my plate that night. Night ba yun? Gabi ba yun? When you uwi. Hindi na ako uwi, Joy. Dito na ako habang buhay. So, ayun, I snapped. Parang ganun. Sana mamatay na ako, ganun. Sana mamatay na ako. Pero, di man ako nagpakamatay, guys. Di man ako nagpapakamatay. Di naman ako ganun. Of course, syempre, pag problema, may ganun yung mga naiisip ko na, gusto ko nalang mamatay, nakakapagod, gusto ko nalang mamatay, ganun. Parang ganun. Parang nawawala na ako sa sarili ko. It's too much. Sobra. Natakot kami lahat. Wala yun. Sana may makuha na work. May banda dyan
Oo nga, mag-work ka na, Joy. Actually, ba't ka mag-work agad? Hindi pa tayo nakakapag-ibang bansa. Pero ganun, I just napatweet ako ng ganun, napatweet ako. Tsaka kasi, alam niyo yung pakiramdam na, hindi ko alam siguro ako lang to at talagang may mali sa akin. Kapag hindi ako okay, gusto kong makarinig ng mga negative. Hindi ko alam na para bang, hindi ako okay, ititrigger yung sarili ko until it no longer hurts. So, syempre, nag-tweet ako ng ganun. May mga nag-message, of course. May mga nag-email sa akin. Marami-rami din May mga nag-email sa akin na kung ano-ano. Syempre, matitrigger ako. Pero gusto ko ng feeling na parang, okay, ganyan ang tingin mo sa akin ganyan ganyan ang sinasabi mo sa akin okay. Parang ganun. Hindi ko alam. Siguro ako lang yun. Hindi ko alam ang problema ko. Tapos ayun, inaano ko, parang ginagano ko yung sarili ko, sinasaksak ko yung sarili ko, ganun. Nag-restrict ako dahil daw pinag-uusapan ko ang mental health. Ano ba yan? Pati ba naman mental health bawal na pag-usapan dito? Pero yun, I just snapped. Kaya napatweet ako ng ganon. Napagod ako. Napagod ako sobra. And at that point, gusto ko i-isolate yung sarili ko. Gusto ko siyang i-isolate. Pero in reality, ayoko naman talagang umalis. Ayoko naman talagang mag-deactivate. Ayoko naman talagang mawala na lang bigla. Siguro I just wanted to be found in the most gentlest way. Nakita ko yun sa TikTok. Siguro ganun. I just wanted to be found. Gusto ko na siguro makita na I have people. Kasi kayo guys, ito let me be honest sa inyo. Alam ko naman nandyan kayo. Always nandyan kayo, hindi nyo ako iiwanan. Matik yun. Dahil love nyo ako. Pero kasi, hindi ko naman kasi kayang maging open sa inyo din. 'Di ba? Kasi hindi ko kayo kilala personally. Bakit ako iiyak sa inyo? Hindi nyo naman alam yung buhay ko, pinagdadaanan ko. Ano pa, kung baka nag-open ako, tapos i-judge nyo ako, ganun. Or use it against me. Let's say, I don't trust you guys. Ganun. Kaya, syempre, kahit sabihin nyo, nandyan naman kami, dito kami mga supporters mo I love you guys, but that's not the comfort I want to feel. Parang ganon. So, wala. Kasi alam nyo, yung nanay ko andyan. Gusto ko yung comfort ng mama ko. Mga pinsan ko nandyan. Gusto ko yung mga comfort nila. Pero, kahit ibigay kasi yung comfort na yun, kung hindi yun ang comfort na hinahanap ko, hindi ako magiging okay. And I felt so lonely that night. Sobrang alone ko. Pakiramdam ko sobrang alone ko. I have people around me, di ba? May mga friends naman talaga ako na pwede kong kausapin May mga nagmamahal sa akin. Pero hindi ko paano ba yun? Parang mag-isa ako, ganun. Tapos mas emotional pa ako, sobrang emotional kasi mag-100k na yung yung kanta ko. For me, that's a big deal.
Kasi nung bago ko i-upload yun, wala akong tiwala sa sarili ko. Kaya nga 50k lang yung hiniling ko eh. Alam ko kasi na hindi ako aabot ng 50k. Sa totoo lang ayoko naman talaga siyang parang effortan kasi wala akong tiwala sa sarili ko. Wala akong tiwala sa sarili ko na dito magbo-boom. Sino magkakagusto sa kanta na to? Ganyan. Sino magkakagusto dito? Ganyan. Pero syempre, kasi gusto ko lang talagang i-upload yun para ipagmalaki yung tao sa kanta na yun. Gusto ko lang talagang ipagmalaki. Actually, regalo talaga yun sa kanya. Regalo ko yun sa kanya. Gusto ko lang talaga ipagmalaki. Gusto ko lang i-brag, ipakita sa mga tao na ginawa ko tong kanta na to para sa kanya. Ganun. Yun lang naman talaga ang gusto ko. Tapos, sabi ko, sige, pag nagka 50k to, gagawan ko ng MV, ganyan. Pero hiniling ko talaga 50k kasi hindi ko naman alam na aabot nga ako dun. Hindi ko alam na aabot ako dun. Tapos naging 100 pa. So, ang emotional ko, sobrang emotional ko. Naghalo-halo eh. Masaya na malungkot na hindi ko alam. Hindi ko alam ano nangyari sa akin that night. So, ang ginawa ko, syempre, nakapag-tweet na ako ng ganun. Nawindang na yun ng mga tao. Pati utak ko, nawindang na din. Thank you, Akira. And then, ayun. Sige, magde-deact na lang ako. Wala na, na-pressure na ako. Bigla na ako nabigla. Nag-deact ako. Hindi lang ako nag-deact Pinatay ko yung cellphone ko. As in, patay. Patay na patay yung cellphone ko. So, hindi ako makaka-receive ng mga kahit anong message pa yan. Hindi ako makaka-receive. For one day, pinatay ko siya. Hindi ako nag-cellphone talaga. Actually, iPad lang. iPad lang yung ginamit ko. Naglalaro ako. Tapos ito, nagbabasa ako nito. Nagbabasa ako ng libro. Basta yun lang ginawa ko. Tapos, nanood ako ng mga movie. Ngayon, addict na ako sa Euphoria ngayon. Ang depressing ng movie na yun, pero na-addict ako. And then, yun nga. Parang, paano ba? Nawiwiwi kasi ako kaya nawala ako sa sinasabi ko eh. Wait lang, wiwi lang ako So, ayan. Nasaan na ako? Nasaan na ba ako? Ano ang last sentence na natapos ko? Euphoria. Ang ganda ng Euphoria. Ngayon ko lang siya napanood. Matagal ko na naririnig at nakikita sa FYP ko yung Euphoria. Kaso, nakita ko sa HBO, may Euphoria. Sabi ko, panoorin ko nga. Tapos ayun, ang ganda pala ng movie na to. Ang ganda niya. Favorite ko doon si Maddie. Series. Yes, series. Ang ganda ng movie na yun. Thank you, Janning. Doon ba yung topic natin? Parang hindi naman doon yung topic natin Mai-inlove ka doon? Hindi naman. Gusto ko lang yung character niya. Hindi naman ako mai-inlove. Grabe naman.
Hindi nga. Ba't tayo napunta sa topic na yun? Nawindang na din ba kayo? Sa iPad. Paano yung iPad ko? Paano yung iPad ko? Ba't nadama yung iPad ko? Sa phone. Paano yung phone ko? Wait lang, makalimutan. Ulik ba na ata ako eh. Thank you, next. Thank you, Jaring. Nanonood ka dun. May TV ako. Yung nararamdaman mo, paano nararamdaman ko? Hindi talaga tayo pwedeng mawala sa topic. Okay. Regarding sa dami mong iniisip pa yun. Lang guys. Ayun. Nag-social media detox ako. Patay lahat. Wala akong nakikita kahit ano. For one day. Full day. Full day. Full day wala akong nakikita. And then, syempre, meron akong achievement that time. So, nag-decide ako na bumili ako ng cake. Nag-order ako ng cake. Sabi ko, deserve 100k views kasi gusto ko siyang i-celebrate. 'Di ba? Kahit mag-isa ako, gusto ko siyang i-celebrate. And then, ayun. And napapansin nyo, naiyak ako sa video na yun. Hindi dahil sad ako, dahil masaya ako. Masaya ako kasi 100k views. Parang gano'n, parang grabe, na-achieve ko yung 100k views. Parang gano'n. Pero I was a bit sad sa part na wala akong natanggap na congrats sa mga taong ina-expect ko. Maybe kasi naka-deact ako, ganun. Tsaka hindi ko siya na-post. Pero somehow naging sad ako kasi syempre yung mga ibang tao, they know how to contact me. They know kung nasan ako and then yet wala akong natanggap. Pero that's okay. I was just sad kasi nag-expect lang ako. Parang ganun. Kasi patay phone mo. Still, kahit patay ang cellphone ko, pag binuksan ko yan, marireceive ko lahat. Ayun. Marireceive ko lahat. Even PM, walang congrats. Wala ako natanggap na congrats sa mga taong ina-expect ko. And, okay lang siguro yun minsan. Kasi mas maraming nag-congrats sa mga taong hindi ko naman personally kilala. And siguro dun pa lang sa part na yun, I should be thankful na may mga tao pa rin na nakikita ko. And siguro yung mga taong hindi nakapag-congrats, baka busy lang sila, baka they also have a lot on their plate, ganyan. So, parang pinost ko yung content na yun kasi to inspire people din na kahit ikaw lang mag-isa, you should be celebrating it pag may sarili kang achievements. Hindi yun para mamasamain nyo, ganun. Kasi, let's admit it, diba? May mga minasama yung content na yun. May mga parang nagtaka sa mga content na yun. And gusto ko lang i-address. Siyempre, di naman ako tanga dito. Walang meaning yun. And I never meant to make someone look bad dahil sa content na yun.
Kasi if if nag-worry kayo kay Amanda, maybe she's going through something din. Maybe she's going through something din. Pero hindi ko i-deny sa inyo na tumawag siya sa akin. Pero hindi ko nasagot kasi nga nakapatay cellphone ko. Nakita ko lang pagbukas ko, tumawag siya. Sumagot ka, gusto ko lang malaman kung okay ka. Ganun. Hindi ako nakapag-reply agad kasi patay yung cellphone ko. So, tsaka, pinili ko yun eh. Pinili kong mag-isa na lang eh. Pinili kong mag-suffer mag-isa na lang. Like, ganun. Pero yun nga, I just wanted to be found. Parang ganun, parang kahit pa paano naghintay ako na may magre-reach out sa akin whatever it takes. Sana may mag-reach out sa akin just to stop me kung ano man yung mga naiisip ng utak ko. I just wanted ma-feel na hindi ako mag-isa. Pero, ayun nga. Wala. At dun ko na-realize na okay lang yun. Ganun. Dun ko na-realize na hindi dapat laging inaasa sa mga tao yung mga ganong klaseng bagay. Kasi hindi lang ako yung may problema sa mundo, ganyan. Parang ganon. Nalungkot lang ako, pero okay lang. So, and na-realize ko din na instead na maghintay ako ng ibang tao, imbes na mag-hope ako, tulungan ko na lang yung sarili ko. Tulungan ko na lang. Parang ganun. Tutulungan ka namin. Wag na. You always do naman. Strong ka naman eh. Doon nga ako nangihina. Kasi lagi na lang kasi mag-isa tutulungan ng sarili. Lagi na lang mag-isa tulungan ng sarili. Tulungan ka namin, wag na, kaya ko na to. Bullshit kayo. Siguro masama lang loob ko sa mga tao, ganyan. Kasi, masama ng loob ko. Siguro din kasi, pagdating kasi sa mga ibang tao, pag sila kasi yung may problema, isi-set aside ko yung akin to be there for them. Parang ganyan. I'm not talking about just one person baka sinasabi niya may pinariringgan ako. Hindi eh. Kasi may mga friends din ako na ina-expect ko. May mga taod ako ina-expect. Yun. Pero nung nag-open ako ng message, madami naman nag-congrats. Pinongrats ako nila, mama, ganyan, mga pinsan ko. And, ayun, it's better late than never, diba? Kahit pa paano, naging okay naman ako nun.
Si JD din. Yes. Si Rio. Eh, hindi naman alam ni Rio kasi nakanta ko yun to eh. Alam ko na ba't masama yung loob ko. Kasi nung nirelease ko yung kanta, mag-isa lang din ako. Tapos, na-reach ko yung 100k, mag-isa lang ako. Parang, doon ko naramdaman na ang lonely ko naman. Gusto ko mag-party-party, alam mo yun? Gusto ko ngayon, oy, congrats! Let's go! May 100k, ganyan. Tapos, ang dami kong na-realize kasi, ang dami kong na-realize sobra. Ang dami kong na-realize ha. Yung mga dati pa, nung matunog pa yung pangalan ko, konting bagay lang lahat ng tao, kino-congrats ako, kahit wala naman akong ginagawa, kino-congrats ako, mini-message ako, nakikipag-friend sa akin and everything, kasi matunog yung pangalan ko. And then, etong naglaylo ako, pambihira yan. Bigla na lang akong nobody, ganun. Parang ganun. Pero, di naman sa nanunumbat ako, pero what happened? Ganon ng pakiramdam. Naging masama yung loob ko sa mundo, sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao Lahat. Damay lahat. And then, nung nag-open ako ng account ko, nag-decide ako na, simula ngayon, pag may nakita akong tao, kilala ko man o hindi, at na-reach niya yung achievements niya, magko-congrats ako. Mag-show ako ng support at congratulations kahit hindi kami close. Kasi alam ko yung pakiramdam na ganun. So, syempre, I'm gonna start clapping for others too. Maybe yun ang kailangan ko. Ang maparamdam ko na yung congratulations ko sa ibang tao. Kaya ayun, nagtitingin ako ng mga story. Ay, may achievement to congrats, ganyan. May nakita ko, ay, ang angas naman, ganyan. Ino-open ko yung sarili ko, nilalabas ko yung sarili ko. Parang gano'n, na parang deserve ng tao na to na maparamdam sa kanya yung ganito kahit di ko siya kilala. Kasi ang sarap sa pakiramdam kapag yung taong hindi mo kilala, bigla ka na lang kinongrats. Parang ganun. Ang sarap ng ganun pakiramdam, sobra. Hindi sila nawala, lumayo ka lang siguro. Kanino? Basta lahat. Galit ako sa lahat. Sa inyo din, galit ako sa inyo. Hindi ko alam bakit. Hayaan nyo lang akong magalit. Mag-sorry nga kayo sa akin. damay lahat, guys. Sasama ang loob ko sa lahat ng tao eh. I felt so alone, sobra. Parang may participant. Hindi, guys. Pero, ang gusto ko kasing ipaintindi sa inyo na may mga times talaga na mararamdaman nyo na parang mag-isa kayo, na parang lumalaban kayo mag-isa, may mararamdaman kayo na parang wala kayong kakampi. Kahit alam nyo naman sa sarili nyo may mga tao na mahal ka. Makakaramdam kayo ng loneliness. And okay lang yun. Parang gano'n, okay lang yun. Self-pity. Oo, yung gano'n na parang basta makakaramdam kayo ng gano'n eh. Kahit gaano kayo kamahal ng tao, ng family mo, ng mga kaibigan mo, possible pala na maramdaman yung mga ganong klaseng bagay. And yun ay problema mo talaga na kailangan mong i-overcome din. Parang yun yung na-realize ko na
Yun nga, dun sa kanta ni Justin Bieber. What if I got everything, but nobody listened? Parang gano'n, ayun. Kahit partner pa, kahit sino pa yan, kahit pamilya mo yan, kahit sino pa yan, you will feel lonely sometimes. And most of the time, nami-misunderstood ka pa. Kasi madrama ako iyakin ako paawa ako Ganun. Sa totoo lang guys, di ba? Di ba di ba, kasi yun, nawala ako. Di ba akala nyo yung mga bashers yung dahilan, bakit ako nagkaganon? Pero hindi ililinawin ko lang sa inyo na hindi ako ganon kababaw para mag-breakdown sa mga bashers. Hindi bashers. Kasi wala naman akong pakialam sa mga sinasabi ng bashers. Hindi naman ako naapektuhan sa mga sinasabi ng bashers Pagbukas ko kasi ng ex ko, mga basher daw. Hindi naman sa bashing yun. Masyadong mababaw ang opinion ng mga basher para mag-breakdown ako ng ganon. Wait lang. Wait lang. Black na nga lang sila Same tayo ng genre. Try to Actually, nakita ko lang ito kasi ang ganda ng lighting niya. Mag-comment na kayo. Kalaban mo sarili mo. Oo, kalaban ko talaga. Kalaban ko talaga sarili ko. It's me versus me. Thank you, Kat. Kanino kami pupusta? Balik mo yung dati pa inom-inom ka. Ayoko na sa alak.
Naubos ko siya, guys. Kahit ang pangit ang lasa. Pero masarap siya. Kailan release tong try? Hindi na ma-release yun. Dahil di ko na alam saan yung beat nun at hindi ko na rin alam ang kasunod nun. Tsaka para sa akin, nakukornihan ako doon. Kaya ka parang ano. Sayang ang ganda nun. Pasensya. Sayang ang ganda nun. Pasensya na, guys. Wait lang, isa.